Hello mga kakusina! Ako po ulit si Ate Angel ng Kusina ni Angel, and for today's video, tuturuan ko na naman po ulit kayo ng another dessert recipe na baka hindi mo pa nagagawa sa iyong kusina, kaya panoorin ang buong video dahil madali lang po ito. So this time, naglagay na po ako ng 3 cups of water dyan sa ating kasirola. At maglalagay na rin po tayo dito ng isang sachet or 24 grams nitong Menu Magic na instant melon chunks. Alam niyo mga kakusina, sobrang bango nitong melon flavor ni Menu Magic. Ayan, so kung gusto niyo maka-avail ng kanilang products, pwede po kayong mag-check sa kanilang Shopee and sa kanilang Lazada. Pag nailagay na po natin yung ating 3 cups of water kasama ng ating melon jelly, pwede na po natin tong haluin para lang ma-dissolve ng maigi yung ating melon powder. And then after po nun, pwede na nating buksan yung apoy sa ating kalan at lulutuin lang po muna natin to over medium to low heat sa makita po natin na kumukulo na yung ating melon jelly mixture. Yan, so buksan ko lang yung apoy. Yan, so kapag kumulo na po yung ating mixture, hindi na po tayo mahihirapan pa na mag-set yung ating melon jelly. Yan. So, lulutuin ko lang to mga kakusina, and then after po nun, ipapakita ko pa sa inyo kung ano pa yung next procedure. So, habang hinihintay po natin tong kumulo at maluto, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page na Kusina ni Angel. And kung meron din po kayong Instagram, paki-follow na rin po ako doon, Kusina ni Angel. At kung gusto niyo pa pong matuto pa ng iba pang mga recipes o kaya naman gusto niyo ring mag-share ng mga niluluto ninyo everyday, pwede po kayong sumali sa ating Facebook group. Andyan lang po yan sa ating Facebook page. And yes mga kakusina, meron na rin po tayong TikTok. I-search nyo lang po yung Kusina ni Angel _official. And so makikita nyo po doon sa ating TikTok account yung mga behind the scenes o kaya naman yung mga short clips para sa susunod pa nating recipes. Kapag nakita po natin na kumukulo na yung ating mixture, pwede nyo na pong i-off yung apoy sa inyong kalan at isasalin lang po muna natin to sa ating heatproof na molders. And then kapag naisalin na po natin to sa ating mga lagayan, hihintayin lang po natin yung lumamig and mapapansin nyo po natitigas na po yung inyong ginawang melon jelly. Yan. And 3 cups of water lang po yung inilalagay ko dito sa ating jelly mixture para po kapag nag-firm po itong jelly natin ay hindi po siya matubig-tubig. Dapat po ay makunat-kunat yung kalalabasan. At ayan na nga mga kakusina, kapag nag-set na po or nag-firm na yung nagawa nating melon jelly, pati yung ating buko pandan jelly, actually hindi ko na siya pinakita. Ihiwain nyo lang po yun into cubes at kukuha na tayo ng isang mixing bowl. And then, ilalagay na po natin yung 1 can or 370 ml na evaporated milk. Kapag nailagay na po natin yung ating evaporated milk, maglalagay rin po ako dyan ng isang lata or 370 ml of all-purpose cream. Yan, yung nauna natin ay evaporated milk. Ito naman po ay all-purpose cream. Pag nailagay na po natin yung all-purpose cream, maglalagay na rin ako dito ng 1 can or 380 grams of condensed milk. Yan, lahat po ng inilagay natin dito ay naka-room temperature. After adding ng ating condensed milk, maglalagay lang din po ako dito ng konting vanilla essence. Ayan, at kapag nailagay nyo na po yung vanilla essence, maglalagay lang din ako ng konting salt, pang balance ng sweetness, pero optional na lang po yun kung ayaw ninyong gawin. Yan, kapag nailagay na po natin yung ating mga wet ingredients, imimix lang po muna natin to ng maigi para lang po mag-combine muna yung ating mga liquid ingredients, lalo na yung ating condensed milk. Kasi mamumuo yan dyan sa bottom ng ating mixing bowl kapag po hindi natin to minix. Kaya inuuna nating ilagay yung ating mga liquid ingredients. Yan. So, kapag na-mix na po natin to ng maigi, maglalagay na po ako dito ng 1 cup na lutong sago. So, yung sago po na ilalagay ko dyan ay maliliit lamang. Yan. So, ito po yung ating sago. Luto na po yan. Ilalagay lang natin siya dito sa ating mixing bowl. And after adding ng ating sago na maliliit, pwede nyo po siyang dagdagan, pwede nyo bawasan.
maglalagay naman ako nitong buko. Pinakayod ko na po ito. So, ito lang yung pang-salad. 2 piraso lang po yung binili ko. At ilalagay na po natin to dito lahat sa ating mixing bowl. Yan. Actually, pwede nyo bawasan yung inyong buko. Pwede nyo rin naman pong dagdagan. Yan. So, kapag nailagay na po natin yung ating buko, hahaluin lang po muna natin to. Yan. Para lang maghiwalay yung ating buko. At kumalat siya dito sa ating mixing bowl. Ayan. Kasi inilagay ko yun sa chiller. Kaya medyo buo-buo yung ating buko. Pwede po kayo ditong mag-add ng nata de coco at kaong kung meron. Kung wala naman, kahit wag nyo na pong lagyan. After mixing, maglalagay na rin po tayo dito ng half bar ng keso. So, ito po ay yung regular cheese na nabibili natin on market. Ayan. So, hiniwa ko lang po yung ating cheese into cubes. Half bar lang po iyan. Kung cheese lover ka, pwede nyo pong dagdagan. And since nag-set na o nag-firm na yung ating melon jelly, hiniwa ko na po ito into cubes at ilalagay na rin po natin to dyan sa ating mixing bowl. Yan. 3 cups lang yung ginamit natin ditong water para nga naman makunat-kunat yung kalalabasan. Yan, diba? Ang ganda lang din ng kanyang kulay. Kung ayaw niyo ng cubes, pwede nyo naman siyang kayure na para bang buko. Yan. So, ilalagay lang po natin to dito lahat. Ganda ng color. Parang, melon na melon talaga. Pwede nyo pa po yung lagyan nitong buko pandan jelly. Yan. So, nagluto rin po ako. Hindi ko na pinakita. Pero sa ating live ay niluto natin to. Yan. Ganun lang din. Lulutuin nyo lang kung paano natin ginawa yung melon jellies. At isasalin nyo lang din po yan dito sa ating mixing bowl. Kapag nailagay na po natin yung ating buko pandan, pati yung ating melon jelly dito sa ating mixing bowl, imimix lang po muna natin to ng maigi. At kapag na-mix na po natin to ng maigi, ilalagay muna natin to sa ating chiller. Siguro mga 6 hanggang 8 oras para mas kumapal lang yung kanyang consistency or hanggang sa lumamig yung ating dessert. And then after po nun, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating easy and yummy dessert recipe. At ayan na nga mga kakusina, after po nating mailagay sa ating chiller itong ating recipe, this time, pwede na po natin tong i-enjoy. At ayan na mga kakusina, tapos na naman po ang ating easy and creamy na melon buko pandan dessert. Kung nagustuhan nyo po yung ating video, please like and share this video at kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button, click nyo rin po yung notification bell, click all para lagi po kayong updated sa bawat ina-upload kong mga videos. Yun lang mga kakusina, thanks for watching and enjoy this video. Mas masarap po ang ating dessert, lalos mas malamig.